1 to 3. Okay, samahan po niya ako sa aklat po ng Hosea chapter 1. Hosea chapter 1, verse 1. Magandang umaga po sa lahat. Welcome po kayo sa ating gawain. Amen. Sa araw na ito, February 16. Yan. Okay. Gusto kong liwanagin to sa lahat. Bakit this time ay nagtatanong tayo, wala tayong celebration ng February, pero meron ho tayong celebrate lagi na hindi naman tayo nagse-celebrate ng Valentine's. As Christian, hindi tayo nagse-celebrate ng Valentine's. Ang dahilan, mamaya papaliwanag ko. We celebrate God's love. Amen? Yung pagmamahal ng Panginoon. At ito po ay matutunghayan natin dito sa sa chapter 1 ng Hosea. Diba? Hosea chapter 1 verse 1. Sa verse 2, nang unang mangusap si Yahweh, sabay-sabay po natin basahin 1, 2, 3, go. Si Yahweh sa Israel sa pamamagitan ni Hosea, sinabi niya, mag-asawa ka ng isang babaeng nakikipagtalik sa iba't ibang mga lalaki. Magkaroon ka ng mga anak sa kanya sapagkat katulad din ng babae niya, ang mga tao sa lupain ito ay nagtaksil sa akin. Verse 3, napangasawa nga ni Hosea si Gomer na anak ni Diblaim, di nagtagal ang babae naglihi at nagnanak ng isang lalaki. Sinabi ni Yahweh kay Hosea, Jezreel ang ipangalan mo sa bata sapagkat paparusahan ko ang band sa bayan ng Jeho at sa paramihin ang pagpaslang sa Jezreel at wawakasan ko ang kaharian ng Israel. Sa araw na iyon, wawasakin ko sa libis ng Jezreel ang lahas ng bukbong Israel. Naglihim muli si Gomer at isang babae naman ang kanyang naging anak. Sabi ni Yahweh kay Hosea, tawagin mo siyang Lo-ruhama sapagkat hindi ko nakahahapagan ni patatawarin man ang Israel. Ngunit kakahapagan ko ang sambahayan ni Juda, ililigtas ko sila, subalit hindi sa pamamagitan ng pana at tabak, digmaan, mga kabayo din ng mga kabayo man, kundi sa pamamagitan ng sarili kong kapangyarihan. Verse 8, nang si Lo-ruhama ay mahiwalay na sa pagpapasuso ng ina, naglihim muli si Gomer at nagsilang ng isang lalaki. At sinabi ni Yahweh, tawagin mo siyang Luwabi, sapagkat ang Israel ay hindi ko na itinuturing na aking bayan at hindi na ako ang kanilang Diyos. Yun ba'y magiging kasindami sa buhangin sa dagat ang bilang ng mga taga-Israel, hindi mabibilang dahil sa sobrang dami. Ngayon sinabi sa kanila, kayo hindi ko bayan, darating ang panahon na sasabihin sa kanila, kayo ay nabuhay. Diyos magpala ng kanyang salita, tayo po manalangin. Salamat po aming Ama, ikinalulugod namin ang magandang umagang ito para sa iyo at kalulatian at karangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Okay, hindi na ako kailangan magpaliwanag. Ipakita ko na lang sa inyo yung video patungkol po sa Valentine's. Actually, I appreciate na kahit pa paano, meron tayong celebration ng love, di ba? At hindi po masama magbigay ng flowers. Actually, ginagawa namin mga tatayan. At this time around, hindi lang nagkaroon ng pagkakataon na mga dikit-dikit na mga gawain. Pero, para sa kaalaman ng lahat, kasi tatanungan ng lahat ito. Okay? So, are you ready? Yan. So, ang background po nito ay si Prophet Hosea ay lingkod ng Diyos, propeta na kinausap ng Panginoon during the time in between Amos and Joel. Ibig sabihin, nalalapit na po matapos po ang chapter ng Old Testament at eto sila ngayon, haharap sa bagong kabanata, yung New Testament. At in-express ng Panginoon ang kanyang pagmamahal. Ako, para sa akin, ano yung napansin nyo? Ano yung napansin nyo dun sa nabasa natin ngayong umaga? Yung bang, ano yung napansin nyo doon? Ilang beses? Paulit-ulit?
Ano ang tunay? Anong tunay? Pag-ibig na tunay, yung pinapadama, ano pa? Pagmamahal. Hindi ba kayo nainitan sa likod? May electric pan pa tayo dito. Pwede natin dalhin dyan. Somebody. Yan, okay. Nandiyan na? Wala pa? Wala pa. Ito. Marami pa tayo electric pan, may malaki pa tayo dito. Okay. So ganito, no? Ang bago magtuloy-tuloy. Pumasok na, hindi pa? Kasi may nagtanong sa akin yan, nagse-celebrate ba tayo ng Happy Valentine's? Sino bumati sa atin ng Happy Valentine's? Of course, hindi po tayo killjoy, okay lang sa atin na nagse-celebrate tayo ng Hearts Day. Pero hindi po yung pagmamahal natin. Ang masama po doon yung Valentine's. Kasi si Valentino, hindi naman po talaga Christian. Okay, pakita ko sa inyo. Nandiyan na? Actually, minsan ginagamit ito ng mga tao sa labas. Para makahanap ng napakaraming pagkakataon para makahanap ng girlfriend, ng dadalhin sa hotel, tapos ikakaba, tapos bukas wala na. At ito po ay napakalaking kasalanan. Okay, pakinggan natin ito si Kuya. Huwag kang magsiselebrate ng Valentine's Day. Lalong-lalo na kung ikaw ay isang Kristiyano at galing sa Biblia ang pananampalataya mo. Sa video na ito ay malalaman mo kung ano ang nakatagong sikreto ng karumal-dumal at malagim na katotohanan patungkol sa Valentine's Day. Ngayon, alamin natin kung saan nga ba nagsimula ang Valentine's Day. Ang Valentine's Day po ay nagsimula sa isang pagan celebration. Ang fiestang ito ay tinatawag nila Lupercalia. Ang Lupercalia ay isa pong ancient Roman festival na sineselebrate tuwing February 13, 14, and 15. Nasa gitna po yung February 14, so 3 araw po ito. Isa po itong karumal-dumal na festival, napaka-violente at malubong festival. Masasabi mo hindi na talaga siya makatao. Una sa lahat, meron po silang fiesta na sinasamba tuwing celebration ng Lupercalia. At ang pangalan po ng Diyos-Diyosa nila, si Lupercus, the Roman god Lupercus. Alam naman po natin na tayo mga Kristiyano na malaking kasalanan sa Diyos na tunay na magkaroon ng ibang Diyos o Diyos-Diyosa. According to Bible in the book of Exodus chapter 20 verse 3 to 6, babasahin ko lang na mabilis. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan na anyo ng anumang bagay sa langit o sa lupa o sa tubig. Huwag ninyo itong paglilingkuran o sasambahin dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos ay ayaw na may sinasamba kayong iba. Pinaparusahan ko ang mga nagkakasala sa akin, pati na ang mga anak hanggang sa ikatlo at ika-4 na henerasyon ng mga napupuot sa akin. Ngayon, Pastor, ang tanong, paano naging karumal-dumal ito sa pamamagitan ng pagsamba nila kay Lupercus? Ganito yan. Ang Diyos-Diyos ang si Lupercus ay inaalayan nila ng mga aso at kambing. At sa panahon din ito, may mga inaalay na babae na kung saan hinahagupit at hinahampas ng mga lamang loob or organs ng mga aso at kambing na inaalay nila doon kay Lupercus. Dahil naniniwala sila na mas mabilis daw makakapag-produce ng anak ang mga kababaihan. At pagkatapos nilang hatawin, kukuha sila ng mga kabataang lalaki. Take note, mga bata, kabataan na lalaki para makapagtalik sa mga kababaihan na hinataw nila ng lamang loob ng mga hayop. Ganun po ito karumi, karumal-dumal, nakakadiri at hindi na talaga makatao. At hindi na rin po maka-Diyos. Ginagawa nila ito dahil kinikilala nila si Lupercus bilang God of Agriculture and he promotes fertility in ships. So ngayon ang question, paano ito ngayon, Pastor, naging Valentine's? Pagdating po ng 14th century, idinedicate po kay Saint Valentine bilang pag-alaala sa isang santo na si Valentine. Kaya po itong Lupercalia ay napalitan po ng tawag na Valentine's Day. Ngayon, naiintindihan na natin kung bakit hindi biblical itong Valentine's Day dahil isa po itong pagan celebration at merong napakalaking kasalanan at karumal-dumal na nakatago patungkol sa araw na ito.
Ngayon ang tanong ng marami, Pastor, pwede pa rin ba natin i-celebrate ang Valentine's Day? Actually mga kapatid, you can still express your love para sa mahal mo sa buhay, sa family mo, sa partner mo, sa mga kaibigan mo. Dahil in the first place, dapat naman talaga ay nagmamahal tayo. Actually, every day, every minute. Hindi lang tuwing February 14 dapat tayo nagsiselebrate. Araw-araw, kasama na rin po yung February 14, dapat nagmamahal tayo. Sabi nga po ng 1 John chapter 4 verse 8, ang sino mang hindi umiibig sa kanyang kapwa ay hindi kumikilala sa Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig. Pero mga kapatid, warning lang, kung iibig ka, dapat po ay biblical. Hindi po yung katulad ng mga nauuso ngayon na lambian lang o kaya naman one-day relationship lang sa araw lang ng February 14 para lang masabi na hindi daw siya single sa panahon ng February 14 at lalong-lalo na hindi mo dapat bigyan ng malaking halaga ang premarital sex sa araw po ng February 14. Ito po yung pakikipagtalik sa isang tao na hindi naman kayo kasal. Kapatid, that's not love. That's lust. Sabi nga po ng 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20, hindi ba't ang katawan ninyo ay templo ng banal na espiritong nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Kung ganoon, ang katawan ninyo ay hindi sa inyo, kundi sa Diyos. Dahil tinubos kayo ng Diyos sa napakalaking halaga. Ito po yung dugo ni Kristo ha. Kaya gamitin ninyo ang inyong katawan sa paraang ikakapuri ng Diyos. So mga kapatid, I hope na may natutunan po kayo. Please paki-share para po maging aware ang maraming tao. At gusto ko rin pong malaman ang mga masasabi ninyo. Please comment down below. This is Pastor CJ. Ingat po ang lahat. Shalom and peace. Okay. Malinaw po ba? Palapakan natin ang Panginoon. Malinaw? Malinaw. So, okay. Sa susunod nga ay ayos natin yung mga mic natin. Ano, yung talagang microphone ko ay okay. So, alam nyo na ang dahilan. Okay? Ulit, hindi bawal ang mag-celebrate ng love. Pero wala nang Valentine's. Happy heart na lang. Amen? At hindi masama ang magdala ng flowers sa minamahal. O ako, siguro, very busy po ako ng February 14 sa maraming bagay. Hindi ako nakapagbigay ng fresh flowers at sino sa inyo nagbigay ng fresh flowers? Hindi ako nakapagbigay. Pero hindi naman siguro mortal na kasalanan yon dahil sa maraming kaabalahanan. At kadalasan nga, ganyan ang mga lalaki, sobrang abala at nakakalimutan ng maraming bagay. Pero, at higit pa sa maraming pang bagay. Piniprepara ko po ang ating nalalapit na encounter at piniprepara ko po ang kanilang tulugan. Dito sila matutulog kasi sa malapit lang para hindi na sila lalayo. Piniprepara ko rin yung mga pagkain, nakakainin at kung sino magluluto. At hindi ko alam kung gusto ko sana hindi na tayo abala na tayo pa mag-aasikaso. Gusto ko lahat nakafocus. Amen. Yan, kasi pag wala ka sa focus, distractive ka. Yan, na dumating ang Panginoon, hindi mo nasalo yung gusto talaga sabihin sa'yo ng Panginoon. Actually, yan ang pinaka-problema natin sa church. Too much familiar. Alam na nila si Pastor, alam na nila ang boses ni Pastor, alam na nila yung gagawin. Kaya hindi na sila nakatingin pag nangangaral si Pastor. Meron bang ganyan dito? Kung meron, sana ay huwag kang manatiling ganyan kasi magiging stagnant ka, katulad ng topic natin last week. Amen? Alam niyo yung mga stagnant? Parang Israel. Hindi, ayan lang ang Israel, ang promised land mula sa Egypt. Actually, binagtas nito o kaya ay nag-travel ang mga 12 tribes. Diba, yung unang mga kapatid ni Joseph, naglakbay doon, 10 days lang. 10 days lang naglakbay. Bakit etong Israel, hindi natapos ng 10 days? Inabot pa ng 40 years. Bakit? Alam niyo kung bakit? Stagnant nga eh. Stagnant. Alam niyo yung stagnant na tubig? Hindi na? Na-stuck na. May lumot na ang ilog. Yan. May lumot na ang mga swimming pool. Yan yung stagnant water. At walang nabubuhay sa stagnant. Walang nabubuhay na isda. Walang nabubuhay na mga kung ano, manapay, insekto. Kailangan natin gumalaw. Sabi mo nga, galaw-galaw. Kailangan natin maging excited. Kailangan natin revive. At ang encounter na to,
tinawag nating revival. Kasi nga, kailangan natin ma-revive uli. Kaya nga may fasting pa and prayer ang mga kababayan. Sana sumama tayo. Kasi gusto nating mapuspos ng presensya ng Panginoon at ng apoy ng Panginoon. Alam niyo kung bakit? Isang bagay lang yung ayaw ng Panginoon sa atin sa Revelation chapter 2 verse 8. Sabi niya, isang bagay lang yung ayaw ko sa iyo. Hindi ka na katulad ng dati. Di ba? Nung unang nagmamahalan ang magsing-irog, di ba? Ay talagang bubong lang bahay, ay kontento na, di ba? Makita ko lang siya. Pero bakit ngayon nagtagal, nagkaanak, para bang na-deform na ang itsura, na-deform na rin ang kulay, at na-deform din ang figure ng lalaki at babae. Parang hindi na sila ganun ka-sweet. Dati, kindatan lang. Dati, nagkakaintindihan na. Pero bakit ngayon nagsisigawan na? Bakit daw nagsisigawan ng mag-asawa? Yon, magkalayo na raw kasi ang kanilang mga puso at damdamin. Magkalayo pa ng tulugan. Kaya ako hindi ko ina-advise na maglayo-layo kayo ng tulugan. Ang katabi ng misis ay apo o anak. Naku, magkakalayo ang kalooban nyo. Time will come, ay pati ang puso nyo nagkalayo na rin. Amen? O ngayon, ano po ang gusto ng Panginoon? Ang gusto ng Panginoon sa atin, pusong laging nagmamahal. Ang function, alam niyo ba yung puso? Kung anong function ng puso? Naantok ba talaga si Jack? Ayan, huwag kayo tutulog. Nakapikit ka pa eh. Ayan, okay. Pasensya na kayo ha, from time to time. Kailangan ko i-call out. Kasi, sa totoo lang po, alam ko, meron kayong nararamdamang mga espiritu ng pagkabagot, pagkaantok, o kaya ay pagka-pamilya. Yan, hindi na kayo nakatingin eh. Pero pag iba ang nakatingin, ang nagpipreach, gusto din natin. Yan ang tanggalin natin. Sabi mo nga, familiar spirit. Come out. In Jesus' name. Saan siya lalabas sa atin? Sino yung merong familiar spirit tayo? Di ba? Pag too much familiar tayo sa mami, kay daddy, parang okay na lang. Kaya sigaw na sigaw si mami, hindi natin sinusunod. O, bakit may dumi dito sa CR? Ba't di ka naghugas ng pinggan? Ano na eh? Bandal na yung kanyang pandinig. Pero bakit nung nagliligawan pa lang, di ba? Yung nagliligawan pa lang lalaki at babae, senyasan lang, nagkaintindihan na. Di ba? Yung may ano pa rin, serious na kanya, agad. Lalabas na yung girl, di ba? Papalakpak lang. Shhh! Yan. Alam na. Pero parang kalapati yata yun, ano? So, pero, dati-rati, inawitan pa, labi ay may ngiti. Pero bakit nung marami ng anak, ayon, kinakaladkad na. At nung nadapa, sinisigaw, tatanga-tanga kasi. No, di ba? Di ba? Sino na nasabihan ng tatanga-tanga kasi? Hirap yata, ano? So, pwede po talaga kasi yan ang nature ng tao. Nagbabago, kumukupas ang ganda, at kuminsan, pati ang pagmamahal ay nagbabago. Marami nang galit kay Pastor. Oo nga. Hindi na kumikibo. Marami nang galit talaga. Okay. Love is beautiful thing. Tama po ba? But it requires faithfulness. Ano daw ang nire-require o dinidemand ng pagmamahal? Yan. Happy Love Month nga pala. Pero sabi nga kanina, hindi lang February 14 ang ating love. Every day. Kaya sabi ko, hindi sa February 14 matatagpuan ng love, kundi sa John 3:16. Amen. Yan. So love is beautiful things, but it requires faithfulness, katapatan. At marami nang hindi kumibo. Bakit? Pag sinabing faithfulness, so ibig sabihin, pag unfaithfulness, hindi ka tapat. May kausap na si Pastor? Ay, hindi nga. Nagkaintindihan ba tayo? Kaya ba nating ipagpalit yung ating cellphone sa ating katabi? Sino nagpapakita ng cellphone sa kay daddy at mami? Ang laman ng kanyang cellphone. Pwedeng iwanan kahit saan. Pero pag ang lalaki o babae nagtatago ng cellphone, nako, mag-iingat. Baka may iba na, delikado pa yung may mga password. Baka iba na ang nakalagay sa cellphone na ang dating
tinetext ng muwa chup-chup ay asawa, ngayon ay iba na. O, di ba? So, it requires faithfulness. Sabi mo nga, faithfulness. Isang araw, nagpaalam po ako sa misis ko, Mami, may pupuntahan lang ako sa Maynila. Isang kababata, taga Palawan, at kapitbahay tumira sa bahay ito. At isang sama ko, isang anak natin. Alam niyo po, guess what? Pumayag kaya si Ate Amy? Saglit lang ako. 30 minutes lang. Alam niyo pumayag ba si Ate Amy? Hindi. At mula noon, hindi na kami nagkita ng kababata ko na yun. Bakit? Anong pakiramdam ng isang babae na magpapaalam ang isang lalaki? Anong pakiramdam ng isang babae? Masakit? Nasasaktan? Ano pa? Saglit lang. 30 minutes lang, magkikita lang kami sa Jollibee. Kasama ko naman yung anak ko eh. Okay? Ito ang kwento ni Gomer tsaka ni Uzzias. Saglit lang. Pero hindi siya pumayag, pero inalaw ni Lord para ipadama at ipakita ni Lord na ganyan kayong mga tao. Paulit-ulit kayong nagtataksil sa akin. Yung tinatawag na forgetfulness. Ayan ang sakit ng mga tao at mga Pilipino. Pakainin mo daw ng isang kalabaw, hindi makalasa. Yung isang pagkakamali, itutumba ka. Sa isang pagkakamali, di ba? Nakakalungkot lang isipin. Sabi mo ka sa katabi mo, walang ganyan dito. Okay, so, walang pumayag, walang papayag na makipag-date ang asawa niya kahit 3 minutes lang sa Jollibee. Bakit? Hindi po malusog sa isang, di ba? Wala naman kaming gagawin. Pero yun nga, yun yung issue. Ayaw natin ng may pagtataksil. Ang ibig natin, pag minahal tayo, tayo lang. Meron ba ritong ang team song sa buhay ay sana dalawa ang puso ko. Mataas-taas pa ang balahin mo. Ba't kasi, meron pa dito, bakit ngayon ka? Bakit ngayon? Ang pira yan. Sino dito nagsisisi ka? Bakit yan ang napag-asawa mo? Kasi ikaw pa. May lima na anak mo. May apo ka na. Ganyan pa rin ang litanya mo hanggang ngayon. Amen. Ayaw natin ng may nagtataksil. At si Lord mismo ayaw din. Kaya sabi niya, love requires faithfulness. Say it again one more time. Faithfulness. Madalas ko sinasabi, pag may nagpapaalam, papakasalan po ako, sigurado kaya na. Sigurado kaya na. At ilan na yung kinausap kong ganyan, naku po, sa totoo lang, hindi pala sigurado. Nabigo po ako. Hindi pala sigurado. Bakit? Pagkatapos ng kasalan, naghiwalay. Hindi ko na mabilang sa dami ng ikinasal. Nangako at sumumpa. Ngayon, sinusumpa yung kanyang asawa. O, di ba? Sabi mo nga sa katiba mo, taksil! Okay? Sakit pakinggan na ron. Yan. Sino galit sa taksil? Walang makamen. Siguro guilty. Okay, love is a beautiful thing but it requires faithfulness. Many relationships start with deep passion and devotion, yet over time, distraction, complacency, and routine, sabi niya, can cause that love to be fade. Minsan, kahit anong init, kahit anong ganda, lumilipas. Update ko lang kayo. Anong nangyari kay Pirman at kay Andy man? Ay, Andy. Aydin man. Iniwan ni Andy yung ang rangya ng kanyang buhay Maynila, prinsesa. O, di ba? Showbiz ito Hindi, sila kasi mas update sila sa showbiz. Pero, bakit daw iniwan ni Pilman ba? Pilmar. Si Andy. Bakit? Ano daw? Hindi. Mas relate yung mga kabataan Kasi nasa social media sila Ang kausap ko mga kabataan. Bakit? Ano daw?
Oo, naging, ano pa eh, mas kababata ng babae, yung best friend niya yung babae na nito, kaya lang mas matangkad kay Andy, di ba? Tapos siyempre pero kana din ito si Amerikana din, parang pandin. Pero alam nyo, ganyan yung pag-ibig, minsan conscious ka, minsan ibang may kasamang pakikinig, may kasamang parang ganyan. Ang kaaway kasi, nilalagyan tayo ng maling pakiramdam pagdating sa pagmamahal. Pero gusto kong sabihin sa inyo, hindi yan totoong pagmamahal. May kausap pa si Pastor? Sabi ng Revelation chapter 2 verse 4 to 5, Revelation o Pahayag 4 to 5, sabi niya, subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Ang pag-ibig mo noong una, kang sumampalataya ay nanlalamig na. Andyan ba? Alalahanin mo ang dapat mong kalagayan. Pagsisihan mo at talikuran ng iyong masasamang gawa at gawin mo muli ang mga ginagawa mo noong una. Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako dyan at aalisin ko sa kinalalagyan ang iyong ilawan. Ano yung sinisimbolize ng ilawan? It symbolizes your testimony. It symbolizes your fruitfulness and developed life. Kaya aalisin ka ni Lord doon. Sabihin mo nga, let us turn back and return to our first love. Sabi mo nga, I will return my first love. Ang panawagan po ng Panginoon through Isaiah ay bumalik ang pagmamahal na ito ng Israel sa Panginoon. Sometimes, distraction, complacency, and routine can cause that love to be fade. Kaya ayaw ko ng magkahiwalay na mag-asawa. Lalo na yung nasa Amerika, o kaya nasa ibang bansa, o kaya magkalayo. Possible na manlamig ang isa't isa. Kasi hindi dyan design ang relationship. Ang relationship ay magkalapit. Sabi mo nga, magkalapit. Amen? This is true, not only in human relationship, but also in our relationship with God. Kahit pati po mga mga animals, nilagyan ng ganyang passion ng Diyos na kapag sila ay mangangasawa o kaya ay hahanap ng kapareha, tinitiyak nila na sila ay magkasama. Amen, amen. Kaya sana po ay wag ho niyong ma-misinterpret na ang tamang relationship kahit sa Diyos ay dapat palapit sa Diyos, hindi palayo sa Diyos. Kaya lang, nakakalungkot isipin, pero ito ang katotohanan. Ang sanlibutan, tinuruan po kasi tayo ng ibang klaseng passion. Sabi ng sanlibutan, mag-aral kang mabuti in your future. Para sa future. Pagtapos ka na mag-aral, ano kasunod? Magtrabaho ka para sa future. Mag-ipon ka at magtrabaho ka para sa iyo future. At ang pangatlo, mag-ipon ka para sa iyong future. Tanong, nasaan si Lord? Nasaan si Lord? Kadalasan sa mga katulad nating lahat, ay nakakalimutan ang Diyos na mas importante sa ating buhay. Kaya nirebuke po ng Panginoong Jesus ang mensahe niya na pinadala sa Ephesus, Sabi niya sa kanyang mensahe, nevertheless, I have somewhat against you because you left your first love to me. Hindi po ito inilagay para lang cute o kaya ay para lang magandang tingnan. Nilagay ho ito mismo sa Biblia upang nang sa ganon ay ipaalala sa atin na time will come, pwedeng makalimot tayo sa ating first love to the Lord. Amen? Sabi mo nga, first love. Nung nakaraan po, nagtanong po ako, kailan kayo tumanggap ng first love nyo kay Jesus? Kailan? Kinakausap ko po kayo. Kung kailan kayo tinanggap at kailan ka na po kailan mo tinanggap ang Panginoon? Kasi importante yun. Doon nagsimula ang first love, di ba? Parang ganito. Naligaw po ako kay Ate Amy ng ilang panahon. Mahaba-haba din. Mga 6 to 1 year, yan. Naligawan. At hanggang ngayon, hindi tapos ang ligawan. Amen?
Pero sinagot niya ako sa aking pagmamahal sa kanya noong January 7. Tama ba ako? January 7 na sineselebrate namin ang aming anniversary. Ngayon ang patunay ng aming anibersaryo. Tama ba ako? Natatawa siya. At sineselebrate namin yun. Ha? Sino kaya ikaw? Okay. So, tama po ba? Sineselebrate nyo ang inyong pagmamahal, ang inyong sinimulang pagmamahal sa taon at araw, depende kung kailan yan. Kasi alam niyo doon magsisimula ang napakahalagang simula ng inyong pagmamahalan. And from time to time, ay dumadating yung panahon na ako'y nakakalimot. Alam nyo ba na nabuo po yung aming 25 years of celebration nang kami ay ikasal uli. Doon po sa, sino na nando doon, nung kasal namin? Villa ba yan? Eugenio, doon sa Plaridel. Yan, nando doon tayo. Sino nando doon? Yan. So ano nangyari? Nag-endurance kami uli, nag-exchange of vows kami uli, naglagay uli ng singsing, nangako kami uli ng pangako sa isa't isa. Kaya ho nabuo yun, alam nyo kung bakit? Kasi umabot na po sa panahon na si Pastor ay pati yung araw, pati yung panahon na yun at taon ay nakakalimutan ko madalas. Kaming mga lalaki ay yan ang kahinaan naming mga lalaki. Dinadamay ko na lahat. Kuya Joe, ganyan din eh. Hindi alam na nag-anniversary pala ng asawa niya nung nakaraan eh. Hindi, pinapaalala lang. Pero sa totoo lang, ang anniversary pinaalala sa amin na kailangan palang i-celebrate uli at mangako uli kasi nga madalas pag nagtatagal nakakalimot na ang mga tao sa kanilang pinagmulan. Pero ito po ay minsan hindi sinasadya. Sabi mo nga hindi sinasadya. The Ephesians church was once full of love and devotion for Christ, but over time, yung kanilang passion, yung kanilang alab, sabi mo nga alab, yan ay nagsimula ng lumamig. Lumalamig ba talaga yung alab? They remain active in service and strong in doctrine, but their love for Christ had become mechanical. Yung kanila daw pagmamahal kay Christ ay nagiging mechanical, parang wala ng substance. This message is not just for them. Ang mensahe daw ng Revelation ay hindi lang para sa Ephesus Church, kundi para sa maraming Kristiyano na nagsimula ng kanilang journey na merong matinding zealous sa Diyos, sabi niya. But as time passes or pass, their love weakens, nagsimulang humina, huminto, o kaya ay bumagal, o kaya ay nanlamig. Anong nangyayari sa atin? Today, we will examine the signs of living our first love. Pwede ba nating simulan ang pagtanaw at pag-usisa? Bakit ba nawawala ang first love? How do we recognize a fading love for God? Yon. At ang panawagan ng simula ng Panginoon, the call to repent and return. How do we rekindle our passion for Christ? The blessings of faithfulness in love. What happens when we return to our first love? Number 1, the signs of living our first love. Isa sa mga senyales na iniiwan na natin o kaya nakakalimutan natin yung ating unang pagmamahal. Love becomes a duty. Ang pagmamahal daw, ito po ang unang sign, ay para bang obligasyon na lang rather than a delight. Ang pagmamahal daw ay nagiging isang obligasyon o duty. Naka-duty ako ngayon. Pag hindi na ako duty, hindi na ako obligado. Parang ganyan. Para bang, ang hirap ng pag-aasawa, no? Bakit ka mo? Ang pag-aasawa ganito. Ako single, kukuha ako ng isang babae na papakasalan, tapos papakainin ko siya. Hindi ko siya kaano-ano. Tama? Hindi ko siya kaano-ano, hindi ko siya kamag-anak, basta pakakainin ko siya, ibibili ko siya ng bahay, ibibigay ko lahat ng pangailangan niya. Kasi mahal ko siya at mahal niya ako. Yan ang pagmamahal. Amen? Amen. At hindi siya naghihintay ng kapalit. Amen. Amen. Pero bakit pa ganon? Bakit pa ganon? Pag nagtatagal, parang duty na lang. Para bang obligasyon ang pagmamahal kaysa kaluguran. Sabi nga ng delight means kaluguran.
Kaluguran, taka. Kaluguran, sobra-sobra. Ibig sabihin, mahal na mahal. Di ba? Yan. So, the blessings of faithfulness in love and what happens when we return to our first love. Okay, balikan natin yung signs of living our first love. Number 1, yon, nagiging duty, nagiging obligasyon lang ng isang bagay na ginagawa. Para bang napipilitan ka na, linggo na naman. Simbahay na naman. Yeah. Wala nang nagmo-motivate para sa pagbabago. They were serving, but their hearts were no longer burning with love for Christ. Naalala ko po, nung una akong nag-init sa Panginoon. Una akong nag-init sa Panginoon, magtatrabaho ako sa gabi, papasok ako dapat sa araw. Pero, ang gabi ay dahil meron kayong prayer meeting, an overnight prayer meeting, hindi po ako absent kasi nandoon ng Panginoon. Uhaw ako sa Panginoon. Naalala ko pag may mga camp sa amin, may youth camp mga kabataan na, by May. First week of May, ka? Yan, basta maghanda kayo. 1-5 ang registration. At dito lang gaganapin yan sa Malolos, kaya hindi na tayo lalayo. Okay. Alam niyo po, sa amin ang bayad lang ng camp, mga, kung hindi ako nagkakamali, ay 150 o 300. Mantakin mo, hindi kami maka-attend dahil wala kaming 300. At marami kaming napapalagpas ng mga camp. So, umiiyak yung puso ko para lang maka-attend. And then one time, nung natanggap ko po ang tawag sa akin ng Panginoon, camp po ito. Mula sa amin, magra-ride kami ng 5 oras, 2 oras sa jeep, 3 oras sa bangka, tapos tsaka kami dadating doon sa venue. Pero yung camp na yun, hindi ko makalimutan dahil katulad na to, maraming kabataan ang umaten, meron kaming guest speaker na galing Manila. Alam niyo po, ang nangyari, habang nangangaral, nag-uumpisa pa lang yung pastor. Wala na ho akong malamang gawin kundi iyak ako ng iyak. Doon nasa dulo ako nakaupo. At ayaw kong ipahalata yung iyak ko kasi nakukurnihan ako sa sarili ko. Mula umpisa na nangaral ang pastor, hanggang tapos na yung nangangaral, hindi ako makaalis doon sa aking kinalalagyan. Iyang-hiya ako sa sarili ko kasi iyak ako ng iyak. Pero mula nung araw na yon, naramdaman ko, doon ko naramdaman yung tawag ng Panginoon eh. Grabe. Tapos na, pastor, uwian na sila, balik na sila sa ano nila, sa room nila. Ako na lang nag-iisa doon. Dahil sa presensya ng Panginoon, nag-alap ako sa paglilingkod. Kaya yung gabi, kahit gabi, nagtatrabaho ako, kahit puwet ako, gagawin ko pa rin para sa Panginoon. Kahit mahirap yung isang bagay, gagawin ko pa rin. Kasi alam ko, mahal na mahal ko ang Panginoon. Amen. At kung minsan, hindi obligasyon. Katulad sa pag-aasawa, hindi obligasyon na buhayin ang asawa, hindi obligasyon na pakainin mo ang asawang hindi mo kaano-ano. Hello? Hindi obligasyon, it is delight. Sabi mo nga, delight. Si Delight, yung manugang ni Bishop. Si Delight ay may magandang patotoo na isama na niya yung nanay niya at tatay niya na sa Amerika na ngayon. Si Kuya Enchong, tsaka si Manang, kung tawagin natin, ang previous treasurer ng church ng mahabang panahon, ay nasa Amerika na ngayon. Nag-i-enjoy sila. Alam niyo kung bakit? Si Delight ay napaibig ni Jordan. Yan. Alam niyo ba ibig sabihin ng delight? Galing sa puso ng Diyos. Delight. Amen? God's delight, the desire of your hearts. Kaya pag meron tayong delights na naglalapit sa puso ng Diyos, ay hindi nakapapagod, hindi obligasyon yung ginagawa mo ngayon, kahit paulit-ulit. Amen? Kahit paulit. Sabi mo nga, kahit paulit-ulit. Matthew 15 verse 8, these people draweth nigh unto me with their mouth, and honoreth me with their lips, but their heart is far from me. Alam niyo po, noong panahon na ako po ay mamamanhikan po ako, walang kamag-anak, walang intervention ng mga kaibigan, just ako lang. Mamamanhikan, pero kasama ko pala ang tatay ko noon.
after ng pamamanhikan ay kailangan mong harapin ang katotohanan. Hindi ka gusto ng mga taong nakapaligid sa iyo, di ba? O kaya special, siyempre, mahal ng biyanan ko ang anak nila, tapos mapupunta sa isang lalaking katulad ko, parang ganyan, di ba? Paano na yung anak nila? Pero siyempre, kailangan kong mapatunayan na talagang totoo ang aking pagmamahal sa kanilang anak sa pamamagitan ng aking serbisyo. Sino dito gumawa ng serbisyo? Oo, alam niyo mapalad si Adan. Si Adan lang ang hindi naman hikan. Si Adan lang ang walang biyanan. Pero tayo may... Sino dito nakaka-relate sa sinabi ni Pastor? Naranasan kong magsibak ng kahoy. Amen. Naranasan kong mag-igi, maglinis. Kasi yung maglinis ng tulungan ng baboy. Kasi naalala ko nung first time na pupunta ako nila meron silang yung kuya niya may kinuhang palayan, taniman ng palay dyan sa Bulusan. So harvest time, nung time na yun nagbibilad, so nakibilad ako. At kung alam niyo yung nagbibilad ng palay, tutulak mo yan ang laki doon sa harap ng yung harapan ng kwan na yun, ng ating munisipyo. Doon kami nagbilad. Tapos, pagkatapos ilalagay mo siya ng alas 7, alas 8, bibilad mo siya, alas 9, babalik ta rin mo na, alas 8, di ba? Tapos pagdating ng alas 4, ilalagay mo ulit sa sako. Kung 50 kaban yan, 50 din yung kaban na idadalhin mo ulit, kinabukasan, papasanin, iaatang sa'yo. At siyempre, nagpapakitang gilas ka. Kasi nanliligaw ka. Amen? Ganyan yung nagmamahal at hindi ka abutan ng pagkabagot o kaya pagkapagod. Hindi mo kaya. Kaya ko to. Hindi mo kaya. Magpatulong. Hindi, kaya ko to. Malayo. Hindi, kaya ko to. Makakarating ako to. Kasi ganyan ang mga nagmamahal. Amen? Ang nagmamahal kahit mahirap, nagiging madali. Ang nagmamahal kahit malayo, nakararating at nagiging malapit. At walang mabigat sa mga nagmamahal. Sino dito nagmamahal sa Panginoon? Amen. This message is not for Ephesians Church. This message is for every one of us, sa ating lahat. Bakit? Dati ang sigla-sigla mo. Dati aga-aga mong nagigising para sumamba. Kasi hindi nawawala na yung passion, nawawala na ay yung first love na nararamdaman mo. At ang unang nawawala, bakit nawawala ay yung first love, nararamdaman mo kasi obligasyon na lang. Hindi ka na nalulugod, hindi ka na natutuwa sa ginagawa mo. Amen? Pero sabi ng Bible, pwedeng dumating yung panahon na nagpupuri ka, ang bukang bibig mo, hindi laman ng bibig mo. Pwede ba yan? O may mga tao ngayon na hindi lang isa ang tanong ko sa inyo, mga lalaki, ilang puso ang sinabihan mong I love you ng puso mo? Isa lang si Chip. Ako, isa lang din. Mga lalaki dyan. Di nga. Maniwala ako sa inyo. Isa lang? Di ba? Yung mga babae, isa lang din ba sinabihan mo I love you din? O di ba? Sino dito nag-I love you pa rin? Amen. Ha? Kailan yung huli? Ito na, kailan yung huli? So, pwede daw kasi yon, sabi ng Bible, Matthew 15:8, na pwedeng tumatawag ka sa bibig mo, pero hindi mo na siya ino-honor ng iyong puso, sa bibig na lang. But their heart is far from me. Yung pangalawang sign, spiritual complacency. Ibig sabihin ng complacent ka. Replace passion. Yan. Ang spiritual complacency daw, alam niyo yung isa ng complacent? Relax. Alam niyo yung ibig sabihin ng relax? Ginagamit ang relax sa pagpagod. Sobrang pagod. Sino dito pagod na pagod ka sa kapapahinga? Kain ng kain, payat. Tulog ng tulog, puyat. Tinan ko yung natulog kagabi. Walang eyebag yan. Tinan mo yung katabi mo. Ang may eyebag, puyat. Hindi natulog kagabi. Yan. Okay. So, ang spiritual complacency ay normal na sa'yo ang mga spiritual na gawain. Ayan. But when times pass, yung mga panahon ay lumipas na, yung normal na mga bagay na yan, parang casual na lang. Parang ganito.
Sino sa inyo nagda-drive? Alam niyo ba na lahat ng nagda-drive, dumaan dito. Alam ko dumaan kayo dito. Ano ang pinakamasarap sa mga nagda-drive? Yung nag-drive ka ng iyo o nag-aaral ka palang mag-drive? Nag-aaral ka palang mag-drive. At kahit mahirap mag-drive, di ba yung nagda-drive ka ng bisikleta? Naalala ko yon. Wala kaming bisikleta. Pero may member ang church na pumupunta lagi sa bahay, may bisikleta, galing sa bundok yon. Pag dumadating siya sa amin, naku, hindi ko na nagagawang ipagpaalam. Kukuhanin ko na lang yun. At alam niyo yung highball, di ba yung highball? Yung basta sasakay ka, itatakbo mo pa ng malayo yung bisikleta nung araw, yung malalaki. Wala na kasing ganyan ngayon eh. Parang Carabao type, di ba? Nilalagyan niya sa wali, tsaka dalawang kaban. Itutulak mo ng matagal, tapos tutungtong, tsaka yun ang highball na tinatawag. At doon nagsisimula kang manimbang, magsisimula kang, di ba? Eh, kung nagsisimula ka at nagpa-practice ka pa lang, sino dito nag-practice ng bisikleta? Di ba hindi talaga naiiwasan yung hindi ka pa sanay, nabubuwal, bumabagsak, at nagkakapasa-pasa ang tuhod dahil kung ilang beses kang nabagsak at nagka-sugat-sugat. Pero hindi ka tumitigil! Sino dito naniniwala kapag mahal mo yung ginagawa mo, gusto mo hindi ka tumitigil. At hindi ka tumitigil. Hanggang isang araw natuto ka, di ba? Kaya hindi ako nagsimulang agad eh. Siguro merong gano'n talaga, no? Pero hindi ako nagsimulang gano'n. Sino dito yung sanay sa kadang sa amin yun, yung malaking upuan, tutok-tok, kawayan, kadang-kadang sa amin yun. Tiyakan? Yakad? Tiyakan. Di ba? Eh, kahit yun, kasi magsisimula kang manimbang, hindi madali yun. Pero lahat ng nag-start ng ganyan, ay nagsimula sa mahirap. Kahit ikaw ay masaktan, kahit ikaw ay madapa, ilang beses hindi, wala kang pakialam. Kasi gusto mong gawin yung bagay na yun, kahit may sugat ka, kahit madapa ka. Ako nga po ay one time gumulong po ako. Dahil meron po akong hinarap na racer. Alam niyo yung racer? Yung nakaganyan, yung parang buffalo yung kanyang manibela. Yung racer na ganyan. Aba, nung hiram ako ng racer na ganyan, doon sa amin may high school. So sa high school, kaya high school, high talaga siya. So kailangan sasalida ka ng malayo, todo-todo yan, para makaakyat ka doon. Pagdating mo doon, tuwan-tuwa ka na. So minsan, may temptation na para bang itutuloy mo pa. And then hindi ko naramdaman yung pagod kasi nga, gustong-gusto ko. Isang araw, yung time na yun, nakagustuhan ko, gumugulong ako, nagulat na lang ako, yung pala, alam niyo yung racer kasi ang gulong niya, ganun lang kaliit eh. Tumama sa batuti, gulong po ako, ang sakit-sakit talaga. Nagpakiramdam ko, parang dibdib ko yata, ang talagang alam niyo ba yung nabunsol ka? Alam niyo yung nabunsol? Yung hindi ka makahinga, nakakita ka ng mga bituin. Pero pagkatapos mong makahinga na ulit, tayo ka na naman, sakay ka na naman. Kasi alam mo, gusto mo yung ginagawa mo. One time nga po, sa kagustuhan kong marunong na ako noon, kaya alam wala kaming by means of na makabili ng bisikleta. Yung aking kaibigan na aking ka-eskwela, may bisikleta, pumili siya ng bisikleta. And guess what? Sa isang araw, ay nagkaroon ako ng lakas ng loob na hinihiram yon at pinapayagan naman ako. Pero one time, wala siya doon sa bahay. At nagsama pa ako ng kaibigan. May bike na ako yung kaibigan ko, punta tayo doon. Doon sa lugar namin, siya pala ang may bike. Big time siya. Anak siya ng teacher. So, ang gagawin namin, dadalhin namin yung bike doon sa may basketball court, iikot-ikot kami doon. At hindi ko pinagpaalam sa may-ari. Hindi ko pinagpaalam. At pagkatapos ko umikot ng isa, yung kaibigan ko naman, sige ikaw naman. Hindi ko bike yun, pinapahiram ko pa. Ang yabang ko. Di ba? Kasi alam mo, yung ginagawa mo yung isang bagay na gustong-gusto mo. Kahit may magalit sa'yo. Kasi gustong-gusto mo nga eh. Pero bakit pa ngayon, ayaw ko nang mag-bike? Una, parang hindi ako kaya ng bike. Pangalawa, may motor eh. Di ba? Bakit ako magbabike? Kaya nung isang araw bumili ako ng bike, may nagregalo po sa akin.
Hindi ko makalimutan ito. Pasensya na, ikwento ko na sa inyo. Si birthday ni Bishop Amor, yung ating guest po sa sa Friday. Birthday niya, ibang klase talagang bishop ito. Dahil birthday niya, lahat ng bisita niya, binigyan po niya ng ng tinatawag na cash gift ba yun? Gift check sa SM. Sabi niya, hindi nga cash eh. Ay, gift check yun eh. Check lang, parang gano'n, nakalagay. Gift check sa SM. So, bibili kami ng worth na 3,000 o 4,000 something yan. Eto ho, ay, sabi ko, ang mga kasama kong bishop, sila Bishop Alex, Bishop Pastor, si Bishop Ben, sila Bishop, ay bumili ng pantalon, Levi's, ang iba bumili ng sapatos. Ako po, wala akong naisip na bilhin. Nakakita po ako ng bike. Naku, sabi ko, ang binigay sa amin, 3,500 yata, o basta more or less 3 or 4,000 yung gift check na yun. Nung mabandang hapon na, tinatanong na kami ni Bishop, nakapamili na kayo? Ito yung, kung ano bang bilhin namin? Pambira. Yung mga kasama ko, bumili ng kung ano-ano, talagang ako na lang walang binili. Pero gusto ko yung bisikleta, yung mountain bike. Kasi gusto ko mag-exercise. At gusto ko. Pero alam niyo po, naglakas loob po ako na lumapit po kay Bishop. Sabi ko, Bishop, Kuya Beda, ako naman, kulang ka ako yung pagbili ko, kaya hindi ako nakakabili. Ano ba yung gusto mo? Bike, mountain bike gusto ko. Kasi mag-exercise. Hindi nga, gusto mo talaga? Sabi niya, gusto. Ang halaga ng bike ay 5,500 yata o 5,600 pound na yan. 7,000? Yun, 7,000? Kasama nga pala si Ate Amy nun. So, ang gift check namin ay 5,000 lang. Sabi niya, sige, bili mo. Nakakaya naman ako. Ako magpupulo. Hindi. Sa madaling salita, nakuha po yung gusto ko, yung bike. So, dinala na ako doon sa counter, binayaran ng gift check, dinagdagan na lang nila yung pera. At ito po ay inuwi ko. At excited ako umuwi sa bahay. And guess what? Nagamit ba ni Pastor yung bike? Ang gumagamit po ng bike ay si Kyle. Wala doon hanggang ngayon. Mag-isang taon na hindi ko talaga magamit. Kasi para akong matutumba, para akong pero gusto ko kasi. Kaya pag gusto mo ang isang bagay, lahat gagawin mo. Amen? Amen. Gusto mo ang Panginoon. Amen. Gusto mong maglingkod sa Panginoon. Amen. Hindi ka dapat complacent. Amen? Hindi ka dapat relax. Amen? Alam mo, mayroon kang uhaw. Obey your thirst. Sabi nga ng, ano ba yung kanya? Sprite na. Obey your thirst. Ang uhaw, Diyos lang ang makapagpupuno. Amen? When we first come to Christ, we hunger for His Word, long for prayer, and worship wholeheartedly. Over time, we can become lukewarm. Pwede ba, sa pagdating daw ng panahon, pwede tayong maging maligamgam at magiging alanganin. Sabi ng Revelations 3:15-16, nakalagay, basa, 1, 2, 3, go. Nalalaman ko ang mga ginawa mo. Alam ko, hindi ka malamig, ni mainit man. Higit na mabuti kung ikaw ay malamig o mainit. Ngunit dahil sa ikaw ay maligamgam, hindi mainit, ni malamig. Ano sabi? Ano sabi? Sino may sabi? Si Jesus. Sino ang isusuka ni Jesus? Sino ang isusuka ni Jesus? Yung maligamgam. Yung alanganing malamig. Ano yung maligamgam? Yung alanganing malamig. Alanganing mainit. Kaya ito gagawin natin, magpapa-revival talaga tayo. Ang taong revive, hindi mo kailangan ilakas pa ang boses mo eh. Ang taong revive, laging nasa gawain. Ang taong revive, laging nagbibigay. Di ba? Kasi nasasaktan, nagtutuloy pa rin. Natumba na nga eh. Umuungol nga ako, nabunsol nga ako eh. Kasi natumba nga eh. Pero hindi, kukuhanin ko pa rin yung manibela. Sasakay uli ako. Ipagpapatuloy ko pa rin. Bakit? Gusto ko kasi yung ginagawa ko. Amen? Tanong, nung nakakilala ka sa Panginoon, nagsimula kang ganyan. Ngayon, ganyan ka pa rin ba? Ganyan ka pa rin ba ngayon? Passionate ka pa rin ba ngayon?
Nagde-devotion ka pa rin ba tuwing umaga? Pag nagbabasa ka ng Bible, nararamdaman mo pa ba yung pag-iyak mo? Nararamdaman mo pa ba yung siya sabi mo nga, bubong lang ng bahay, ay tuwan-tuwa ka na, makita mo lang yung minamahal. Leon at tigre ang aking kaaway, makita ko lang ang iyong nawong Inday, di ba? Yung nahong ni Inday. Alam niyo ba yun? Yung mukha ni Inday. Makita lang niya yung mukha ni Inday. Kahit may tigre at may leon, hindi siya magpapahinto. Sino dito? Marami nang nagpahinto sa ating paglilingkod sa Panginoon. Pero magpapasalamat ka kasi hanggang ngayon, nandito ka pa rin para sa Panginoon. Palakpakan mo ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Kaya tama yung kinakanta natin. Pag-ibig mo, Jesus, dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Nasa sign pa lang tayo ng mga lukewarm. Yan. Question. Tanong sa ating sarili. Do I still find joy in spending time with God? I still find joy in spending time with God? Naliligayahan ka pa rin ba tuwing lalapit ka sa Panginoon? Nagbabasa ka pa rin ba ng kanyang love letter? Alam niyo po, nung binatang talaga kami, tuwing uwi ako sa Palawan, si Ate Amy, mahilig po yung sumulat. Kadadating ko lang, may sulat na agad. At ang sinulatan niya ay ubod ng bango. Yan, naalala niya yung stationery. Napakabango. Di ba? At kapag ang sulat niya, inabasa ko ng umaga, uulitin ko uli yan pagdating na tanghali. Tapos hindi pa ako masyahan, uulitin ko uli tas nakangiti akong mag-isa. Pagkatapos kong basahin, halik ako ba? Lalagay ko sa ilalim ng ulag ko. In love. How so sweet. Do I still find joy in spending time with God? Is my worship heartfelt? Or am I just going through the motion? Yung bang devotion ko kay Lord, katulad pa rin ng dati? O kaya ay natatangay na lang ako sa motion, sa galaw? Nagsimba kasi yung mister ko, magsisimba na lang din ako. Ang pangatlo sa mga sinyales kung bakit wala ka ng first love, a shift in priorities. Yung bang nagbago ka na, nagbabago ang prioridad ng buhay mo. Yan. Nag-shift ka na. Sabi mo nga, nag-shift ka na ba? Shift, the word shifting. Yung shifting na pumasok na 6 to 6 o kaya 7 to 7, di ba? Yung shifting ng trabaho. Nagbago ka na ba ng pinapasukan mo? Ibig sabihin lang, ang totoong pagmamahal ay ganun pa rin ba ang nararamdaman mo? At nararamdaman mo sa Panginoon. When Jesus is our first love, He is our top priority. Amen? Sabi mo nga, top priority. Tanungin mo ngayon katabi mo, tapikin mo, sabihin mo sa Kanya, top priority mo pa rin ba si Lord? Kaya mo bang mag-overtime para sa Kanya? Diba, naalala ko nung panahon namin, walang cellphone. I need to find out looking for a payphone. At kadalasan, laman ako ng payphone. Dahil siya sa trabaho niya may phone, may landphone, ako wala. Yan. Pupunta ako sa Detelcom. Alam ng taga-Kalumpit yung Detelcom. Yung papunta kila Kuya Angke. Yung kanto doon, Detelcom yun. Yung kanto na kung saan maraming nabangga, di ba? Nalaglag, nabas. Yan. Tumagilid. Doon yun, yung kanto na yun. Doon nakalagay ang Detelcom ng araw. Pupunta ako doon at magdadayan ako. Ano number sa Santa Cruz? 0. Hindi, ang landline, di ba eh? Kung si 444 ba? Oh, by the way, nangangalawang ko yung aking memory. Idadayan ko yung 3 o 4 na number na yun, 5. At kapag nag-ring,
pwedeng makausap si Amy Sanko. Yan. At parang ganyan, naririnig ko parang ganyan din, na naghihiyawan habang hinahanap ko si Amy Sanko doon sa ospital na kanyang pinapasukan. Di ba? Excited ako makausap. Sabi nga, hanggang sa umuusok na ang telephone. Di ba? Ano lang yun 3 minutes, tapos baba ka uli, bayad ka uli. Magkano babayad? Magkano uli? Pagkataas ng 1 minute, baba ka uli, dial ka uli. Kasi gusto mong makausap siya, ang tao mong minamahal. Tanong, ngayon ba? Yun lang. Ngayon ba, ganyan pa rin? Yeah. Do still find joy in spending with time with God? Is my worship heartfelt? Nararamdaman pa ba? Is God is our top priority? Kahit tayo may overtime, kahit tayo may work, kahit sa ating relationship, kahit sa ating entertainment, siya pa rin ba ang first place in our hearts? Amen? Uunahin pa rin ba si Lord? Pakunti na ng pakunti ang amen. Palagay ko kailangan ko na bumaba. Uunahin pa rin ba si Lord? Uunahin pa rin sa asawa? Uunahin sa mga anak? Kasi alam mo, may tungkulin ka sa Panginoon. Love God above all. Amen? Sabi ng Matthew 6:33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you as well. Pwede bang pag-isipan natin ito? Is your love for God faded over time? Kumukupas ba o lumilipas? Are you still passionate as when you first believed? Pag hindi, ang sagot mo ay hindi na nakatulad ng dati. May panawagan si Lord, the call to repent and return. Sabi mo nga, repent and return. Hindi pa huli ang lahat, sabi ng talata natin ngayong umaga, manumbalik tayo kay Yahweh. Therefore, from whence thou art fallen, sabi niya, manumbalik kayo kung saan kayo bumagsak, bumangon tayo. Amen? Sabi mo nga, bangon lang. Jesus commanded us to look back and recall how deeply we once loved Him. Psalms 42 verse 4. Sabi ng psalmist, remember His past joy in worship and long for its return. Dapat daw alalahanin natin yung ating nauna na pagmamahal. Think back. Was there a time when you were more passionate for Christ than you are now? Ang panawagan, take note, the word repent. Yan, the call to repent and return. At ibig sabihin daw ng anong ibig sabihin ng repent? Dito na magtatapos. Repent o repentance, masasalubong natin ito sa encounter. Repentant means not crying, hindi iyakan ang repentance. Nagsisisi na po ako, Panginoon, hindi ganyan. At iiyak ka. Ang totoong repentance ay changing your mind. Sabi mo nga, repentance is changing of mind. Ikot. 1, 2, 3, go. Ikot. 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 Changing of mind. Anong ibig sabihin ng changing of mind? Huwag tayong matulad sa kaisipan ng sanlibutan. Na ang kanilang pag-ibig, yung kanilang emosyon, yung kanilang passion, nagbabago, kumukupas at lumilipas. Ang ating kaisipan dapat naiiba. Kung saan tayo nakaramdam ng pagmamahal, kung saan tayo pinakitaan ng pagmamahal, at ipinadama sa atin, doon din tayo magbalik ng pagpaparamdam ng pagmamahal. Parang ganito lang. Kumain ka sa McDo ka dapat magbayad. Amen? Sino sa inyo nagbayad sa Jollibee? Yan. Baka hindi na kayo pababalikin doon. Ano ibig sabihin doon? Sino sa inyo yung pinanganak sa ministry ng Love Fellowship? Alam mo, dapat dito ka magsusuli ng iyong love sa Panginoon. Dito ka rin magpapalago. Dito ka rin magpapakita ng iyong passion sa paglilingkod
para sa Panginoon. At yung katabi mo ngayon, kaklase mo, kaeskwela mo, ganyan din. Umibig din siya sa Panginoon. Think back, isipin mo kung paano ka na nawala sa Panginoon at ang iyong dedication at direction. Pero ngayon, binibigyan ka ng pagkakataon. Balikan mo ang Diyos na siyang nag-ahon sa iyo mula sa kahirapan. Nawala ang iyong passion ng nakarang araw. Sabi ng Joel chapter 2 verse 12 to 13, sabi niya, Joel chapter 2 verse 12 to 13, turn ye even to me with all your heart and with trust. Yan. Gayon man, sabi, 1, 2, 3, go, basa. Sabi ni Yahweh, mataimtim kayo, magsisi at manumbalik sa akin. Mag-ayuno kayo, manangis at magdalamhati. Kaya tingin kayo sa akin. Ang chapter 2 ito, no? Ang chapter 2 ng Joel ay may chapter 1. Tama ba? Ang chapter 1 is composed of different plagues. Alam niyo yung chapter 1, sabi niya, dadating sa inyo ang mga locust, sabi niya. Alam niyo yung mga locust, yung mga tipaklong, yan. Dadating sa inyo ang mga mananakmal, dadating sa inyo ang iba't ibang klase, magdidilim ang araw at buwan, sabi niya, maglilindol, sabi niya, tapos didilim ang araw, sabi niya, wala kayong magagawa. Sabi niya, the judgment of the Lord will come. Pag dumating na yon, magsisi na kayo ng taimtim at manumbalik. Pag dumating na yon. Pero tayo dapat ganito. Para sa akin, pwede bang magsisi na tayo? Nang sa ganun, hindi dumating yung pagdilim ng araw, pagyanig ng lupa, at pagdating ng mga lokos, ng mga mananakmal sa buhay natin. Alam mo mga mananakmal sa buhay natin? Aksidente, sakuna, pagkawala ng bankruptcy, sakit, yan, mga aksidente na ginagawa ng mananakmal sa atin. Kasi nga, nakalimot ang bayang Israel. Pero ito yung panawagan ng Panginoon, let us return. Manumbalik tayo sa Diyos. Kapag nararamdaman mo na, bakit ako nagkaganito? Bakit nangyari ito sa akin? Kasi may panawagan ng Panginoon. Mataimtim tayong magsisi, manumbalik sa Diyos, mag-ayuno kayo, at manangis, at magdalamhati. Amen? Yan, may kasunod ng talata yan, Joseph. Sabi niya, magsisi kayo ng tao sa puso. Sabay-sabay natin basahin. Magsisi kayo ng tao sa puso, at hindi ipakitang tao lang. Sandali lang. Pwede po ba yung pagsisisi, ipakitang tao lang? Kailan nagiging pakitang tao? Sa totoo lang, para sa akin, yung bang feeling close, tapos hahalik, tapos, pero mamaya naman nag-aaway, nagmumuran, mamaya, yun yung pakitang tao. Di ba? Di ba? Ang ganda-ganda ng simula, parang yung post nung nakarang araw, may black eye yung babae, may yung vlogger, basak yung uso. Meron namang mag-asawa, kung napanood nyo rin yun, tinadyakan sa dibdib, hindi makahinga. Sabi ng kapatid, didemanda kita. Pero ako, hindi ko nasasabihin didemanda. Susuntukin ko na lang. Asawa mo, gaganunin mo? Amen? Pero sabi nga ni Uzziah, parang ganyan tayo. Kulang na lang, tadyakan natin si Lord. Pagkagising, bahala ka na Lord. Natutulog, gano'n na lang din. Hindi na pipray. Wala na rin time sa simbahan. Pero hindi pa huli ang lahat. Amen. Sabi ng Bible, magsisi tayo. Sabi niya, huwag pakitang tao lamang. Sabi mo sa katabi, huwag pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo kay Yahweh na inyong Diyos. Siya'y mahabagin. Siya'y mapagmahal at hindi madaling magalit. At wagas ang pag-ibig. Laging handang magpatawad at hindi magpaparusa sa nagsisisi. Palapakan na natin ang Panginoon. Woo! Hallelujah! Pag-ibig mo, Jesus. Sarap kantahin. Oo, pag-ibig mo, Jesus. Sabi mo nga, pag-ibig mo, Panginoon. Hindi ko na kailangan tapusin palagay ko yung aking mensahe ngayong umaga. Ramdam na ninyo ang presensya ng Panginoon. Amen. We will enjoy the presence of the Lord today. Sabi niya, ano yung panawagan? Sabi niya, call to repent, and sabi niya, and come back. Amen. Balik tayo sa Diyos. Do the first works. Sabi nga, do the first work. Balikan na natin yung dati nating ginagawa. Maraming nagsisi pero hindi binaligtan yung dati niyang ginagawa. Ano yung ginagawa ng unang manliligaw?
Di ba? Nanliligaw pa lang, pasuyo-suyo, pa-chocolate, pa-flowers, balikan. Sabi niya, pagka hindi kayo nagkaintindihan, di ba? Manligaw ka uli. Do the first works. Reignite your love. Sabi mo nga, reignite. Yan. Sabi mo nga, reignite. One more time, ignite. Itong revival na gagawin natin sa Biyernes, sa Sabado, ito yung ignition na event para maapuyan tayo uli ng ating pag-ibig sa Panginoon. Huwag kang mawawala. Be sure na nandito ka kasi handa si Lord na paranasin ka uli ng kanyang pagmamahal. Palampakan natin ang Panginoon ngayong umaga. Sabi na, reignite your love, return to the things that you stirred your passion for Christ in the beginning. Spend time in prayer. Open your heart to the Lord. Read and meditate the God's Word daily. Worship with sincerity and passion. Yung bang pag nag-worship ka, wala kang pakialam kung may katabi ka. Amen? Amen! Di ba pagka kayo ay, yung first date, naalala niyo yung first date, yung mag-asawa, yung mag-girlfriend, wala kang pakialam sa mga katabi nyo, wala kang pakialam sa mga kapitbahay. Basta magkasama lang kayo. Tama yung kanta. Basta kasama kita, walang magagawa. Di ba? Basta kasama ka, Kuya Resty, di ba? O, Kuya Resty, alam ko, ano yan eh, passionate din yan sa pagmamahal. Amen? Yan. Kaya gusto niya may February 14 kasi makakakiss daw siya uli kay Ate Ben. Di ba? Di ba pwedeng 13 pa lang i-kiss mo na para... Hallelujah! Amen! Amen! So, tayo, mag-reflect po tayo. Mag-reflect po tayo. Pwede ba nating balik yung ating mga hakbang sa araw na ito para balikan yung ating first love kay Lord? Amen ba? Amen. 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 Sino nagsasabing amen? Amen. Pero kung wala kang gagawin, hindi ka mag-i-initiate, wala kang mararamdaman. Walang babalik sa'yo. Amen? Parang tubig. Walang tubig na lalapit. Ay, tubig, lapit ka sa akin, nauuhaw ako. Walang dispenser na ganyan. Ikaw, ang nauuhaw, sabi ng Bible, sabi niya, ay lalapit sa akin. Sabi niyang babae sa Good Samaritan, di ba naalala niyo yan? Sabi niya, naalala niya yung kwento na ni Jesus sa kayong Samaritan woman doon sa balon. Sabi niya, kung alam mo lang kung sino ang humihingi ng tubig sa iyo, kaya kang bigyan ng tubig na kailanman, hindi ka na mauuhaw. Sabi ng babae, hindi pa ho ba kayo sa ninuno namin si Abraham? Sabi niya, ang sino bang uminom sa tubig na ito'y mauuhaw. Pero ang kayang ibigay ng tubig na ibibigay ko sa iyo, kailanman ay hindi naman mauuhaw kailanman. Amen? Ano po ibig sabihin niya? Yung uhaw na nanggagaling sa Diyos, Diyos lang din ang makapupuno. Hindi mo makukuha yun sa material na bagay, sa magagandang pera, sa maraming pera, o kaya sa magagandang binibini, o kaya sa magagandang tanawin. Sa Diyos lang. Sabi mo nga, sa Diyos lang. Kay Jesus lang. Dapat lagi tayong in love kay Jesus. And everybody say, Amen. Amen and amen and amen. Sino gusto sa inyo, balikan mo uli yung ginagawa mo sa Panginoon? Na nagpupunas ka uli ng silya paglinggo, nagpipray ka uli pag oras ng prayer ninyo. Hallelujah! Yung hindi ka nakakasama, excited ka, kasama na ako uli, Pastor, sa linggo nito. Bukas, magpipray ako magang-maga. Amen? Nandiyan ba si Nanay Tonya? Nanay Tonya, tuwan-tuwa ako sa sinasabi niya. Hindi madalas, pero lagi, sabi niya, lagi akong nagigising nung sinasabi niyong 3 o'clock para manalangin sa Panginoon. Hindi, totoo man at hindi yan narito niya. At Diyos lang nakakaalam ng iyong puso kung ano yung niluluhod mo sa Panginoon at kung paano ka nagkakaroon ng passion para sa Panginoon. Isang araw, alam niyo po yung kanyang status sa SS, denied na po yun eh. Pero alam niyo po, dahil ginagawa niya na yan ng pagpipray, madaling araw, isang araw pinatawag siya ng SS at pinahihintay siyang mag-report, pinabalik siya uli at nagkaroon ng positive outcome dahil sa uhaw na nilalapit niya ang kanyang sarili sa Panginoon. Lahat tayo, pwede nating balikan yung ating uhaw na pagmamahal at paglilingkod. Ngayong umaga, matutupad ang sinasabi ni Gary Valenciano. Panginoon, ako'y... Ano yung lyrics na muli? Ako ay patawarin mo.
Mula ngayon, ang buhay ko ito, iaalay sa'yo. Gamitin mo ako, gaya ng dati, gaya ng dati, gaya ng dati. Alam niyo po ba yung gaya ng dati? Ito, gaya, ano to, walang halong ano. Nung dati, kaset lang. Makarinig lang ako ng pangalan ni Jesus, umiiyak na ako. Yan yung gaya ng dati. Sumusubsob ako ng ilang oras, panahon, umiyak para sa Panginoon. Gaya ng dati. Pero kung wala ka pang gaya ng dati, baka wala ka pa talagang relasyon sa Diyos. Hindi mo ma-enjoy yung gaya ng dati hanggat wala ka pang relasyon sa Panginoon. Pero hindi pa uli lahat, pagbibigyan kita, gaya ng dati. Sino sa inyo uhaw sa Panginoon? Close your eyes, please. Hallelujah. Thank you, Lord God. Pagbulayan natin yung salita ng Panginoon sa ibang ito. Hallelujah. Kamusta ang ating relasyon sa Panginoon? Matamlay na ba? Pwede nating iayos ito sa oras nito. At kung hindi rin pupunta sa iyo, Panginoon. Alam niyo kung gaano kalakas at katindi ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Yung sinasabi ng binasa natin kanina, katulad ni Uzziah at ni Gomer, nagpailan beses kang mabagsak, ilang beses kang lumayo, ilang beses ka pang gumawa ng kasalanan sa Panginoon. Sabi ng mensahe ng Uzziah, mahal pa rin kita. At hindi lang basta mahal, mahal na mahal pa rin kita. Pag-ibig mo, Panginoon. Sa isang malapit sa Panginoon kasi may problema, malapit sa Panginoon kasi maraming ayusin, maraming dapat gawin, pero malapit siya sa Panginoon kasi may sakit na. Lumapit ho tayo sa Diyos sa panahon malakas pa tayo at buo tayo. Maglingkod tayo habang malakas pa tayo, habang buo pa tayo. Amen? Sabihin ko sa Panginoon, lahat ito ngayon.
dedication, yung ating pagsisilbi sa Panginoon, yung init ng paglilingkod. Sige po. Salamat dahil binigyan mo kami ng pagkakataong makabalik, Panginoon, sa isa. Salamat, Panginoon, dahil hindi pa huli ang
Bago ka kumuha ng kapareha, taas mo yung kamay mo. Binibless ko ang gawa ng iyong kamay. I bless the works of your hands. I bless you with the life and the blessings of God intended to you. I bless you to overflow. I bless you to love more for God and hungry for God. I pray that you will be overflowing joy, serving God forever. Lahat ng naramdaman ko ng passion, ng pagmamahal, ng paglilingkod sa Diyos, pinapasa ko sa iyo. Sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Bago ka umalis, bago ka pupunta na ibang upuan, hanap ka muna ng kapareha. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Huwag kang aalis na wala kang pinagpala ngayong umaga. Nang wala kang pinag-pray. Sabihin mo sa kanya, kamusta ka na? At kasunod mong sasabihin sa kanya, ano yung gusto mong ipanalangin natin? Sa lahat ng mga taong kasama namin sa online, I bless you, the work of your hands. I bless you with the favor of the Lord. I bless you with the blessings of heavens above. Mula sa kanluran, timog, hilaga, sa silangan, pagpalain kayo ng Panginoon sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. God bless you all the people in online. Hallelujah. Sige, nakikinig siya, nakikinig ang Panginoon, ang dalangin mo. Panalangin mo na siya pag initin pang muli, na pag-alapin ng Panginoon ang kanyang pagmamahal at paglilingkod sa kanya.